Yo, what's up, happy people? Ayan po, si Vicente Tito Soto ay gusto na pong mag-aral ng abogado para hindi na po siya magigipang ignorante sa batas mga kois mga guys. No? So dito po, sinupalpal po ni Senador na magaling Marcolita itong mga pabida-bida at parang mga abogado kumakaasta laban sa China. Dito maliwanag to mga kois mga guys. Pinaliwanag po ni Senador Marcolita kung ano po bang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea or China Sea mga kois mga guys. Yan po mapapanood natin sa video ito. So without further ado, let's begin. Tito Soto, pasok! Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga, may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. I'm trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their position. I am not defending China, Mr. President. I said, sinabi ko na kanina, I can declare war on China tonight. Sino ang magpunta? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat yan. So, sino? Maski na boxing laban sa China, 1.3 billion sila, 95 million tayo. tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin, sa China lahat yon. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayong gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Lalong-lalo na po kayo. Dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Tariela to explain this to our people. Meron pong diferensya. Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEZ. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa nun. Paano mo ililipat yung mga pictures na yun para ilagay dito sa lahat ng EEZ natin? We cannot do that. Pagkatapos pag mayroon nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China. Hindi po. Ang totoo niyan, initially napasimulan na natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang kaso lang, ngayon, eto nga, patutsadahan ng patutsadahan. Paano nga tayo mag-uusap? Halimbawa, Kapitan, ikaw nagpipinta ka ng isang bagay, isang obra maestra. Nagsisimula ka palang magpinta, binabato ka na ng putik ng kung sino-sino. Maumpisahan mo ba yung ginuguhit mong obra maestra, Kapitan? Ayan, makinig kayo. Yung mga nag-aabu-abugado dyan ha, abu-abugago pala. Hindi basta-basta yan. Dapat pag-aralan nyo. Kasi naman, kahit ano lang pinagsasabi nyo, kasi hindi kayo abugago. Kaya lahat na lang ng gusto nyo. Tama, mag-aral mo. Tama yon, desisyon nyo, mag-aral lang po muna kayo ng abugasya. No, Your Honor. Kaya nga po kailangan po nating magkaisa. Ayusin po natin ang problema. Hindi sa... Kita yung opisyal, natamimi siya eh. Mukhang naano yata niya, napasok niya sa kanyang kukote nga, tama nga ito si Marcolita. Hindi tayo basta-basta doon. Kung lalaban lang tayo, na wala naman tayong panglaban talaga. Mamaya, makinig po tayo sa sinasabi ni
Pangulong Aquino at ni Pangulong Duterte kung anong laban natin dyan. Atutsadahan. May makikinabang dito politically. Yung nangangahas na akala mo hindi pwedeng gawin ng China yan. We are for the fishermen of this country. Akala mo napaka... Aha, sila Lovenders. Naku, maraming mga Lovenders dyan. Yung Brothers, yung SP. Maraming mga Lovenders dyan. Yung Kiko Matching, yung kumakain ng saging. Galing. Hindi naman nila alam kung paano nila gagawin. Pupunta ka doon sa Baho de Masinloc para makipagbarilan ka sa China? Ganun ba yun? Hindi po ganun Let us begin to engage them. I told him. Sabi ko, Ambassador, Mayroon pa pala si Riza Hontiveros. Galing-galingan din, ha? yun pong traditional fishing rights, hindi mabigat na usapin. In public international law, this is only a private right. It does not concern territory. Let's not talk about territory muna ngayon. Isda muna. Para sa ganon, may mapag-umpisahan tayong isang mabuting bagay. Preparado sila That's a good start, sabi niya sa amin. Kaso lang, walang gustong makipag-usap Kaya ko po sinasabi ito Ulitin ko po, Kapitan. I was never pro-China. I'm trying to understand the position of the good gentleman in his defense of China and their position. I am not defending China, Mr. President. I said, sinabi ko na kanina, ang ating discussion ngayon is not in defense of any other countries. We are defending Philippine interest. Ang pangyayari lang, kailangan nating linawin, ano ba talagang pinagtatanggol natin? Kung hindi po tayo nakatitiyak kung anong area ang pinagtatanggol natin, hindi po malinaw, pati paggasta natin ng budget. Kung hindi po tayo magsasubmit ng mapa, saan po kukunin ang coordinates? Yun lamang po ang paraan para po yung ating pinapangarap, pinapanaginip na West Philippine Sea, mailagay naman po sa mapa. Yun po ang pinakamaganda. At pagkatapos nating mailagay sa mapa, ay lalakas po lahat ang ating paninindigan dahil nakalagay na po sa mapa Kahapon po pinakita. Ang galing talaga ni Marcolita, senador, no? Yan dapat mag-isip muna kasi abogado yan napakagaling na abogado Buti talaga naging senador to si Marcolita, kundi iwan ko lang. Yung mga yan, pag nagira, yung mga Lovenders, yung mga senadors niyan, mga trapo, kahit 1 minuto lang pwede yan. Lilipad sa ibang bansa para safe sila. Paano na tayong mga mahihirap na mamamayan? Tayo salo ng bala sa China ng mga missile. Kasi yung mga yan, mga abugago na mga senadors, wala namang alam kasi sa batas yan Ba't yun naman kasi binuto niyan? Tayo lang pinapahamak niyan. Real talk po yan. Tayo lang po pinapahamak sa mga yan. Kasi pag nagira, magliliparan mga animal na yan. Tayo, buhay natin nasa alanganin. Kahit 3 oras, 1 araw, kaya ting tapusin ng China. Real talk po yan. Kahit Presidente Digong, sinabi niya yan. Ay yung kumodor natin dyan. Ako po, mag-isip ka muna, sir. Yung South China Sea. Hindi po ibig sabihin na yung South China Sea, sa China po yun. Hindi po. Pangalan lang yun Yung 6.1, yun ang chapter po doon sa S-23 para basahin po ninyo at makita ang coordinates. Wala po tayong pinagtatalunan tungkol dito. Hindi ko po kailanman dinidepensa ng China. Gusto kong palakasin ang ating paninindigan dito. Bakit hindi po tayo magkaintindihan? Napakasimple lang nun. Wala pong coordinates talaga. Ang mapa lang po ang magbibigay ng coordinates. Huwag ka nang sumagbot, Kiko Matcheng. Kumain ka lang ng saging. Wala ka namang alam, di ka ababugago Tumahimik ka, huwag ka nang sumagot. I'm trying to understand
Yung ban China, meron silang coordinates? Because Oh, mayroon pang isa. Nako po, talagang itong gusto na mag-aral ng abogado talaga to si Senator, ha? Senate President natin, palakpakan. Imbis na hingi siya ng apology sa mamamayan sa China, talagang pinupost pa talaga niya. Trying hard talaga. Na para bang abogado siya. Mali po yung napasukan mo. Ibang division. Yung mga Supreme Court, yung mga abogado, sir. Hindi po yung gaya ng Itbulaga, sir, na pwede kayong mag-abogado doon, mag-judge kayo. Ha? Hindi po. Mag-aral po muna kayo. Tama po, mag-aral muna. coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. So, I want to find out what are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya Ayan po, napakalinaw po ha. Ang explanation ni Senator Rodante Marcolita, mga kois, mga guys. Napakalinaw po yun. Talagang atakihin talaga nila tayo kasi wala tayong pinaghahawakan eh. Yung sinasabi naman nila na yung hanggang saan lang po yung area ng China at sa atin, hindi po sa international law po yun. Magkaiba po yun sa EEZ, mga kois, mga guys. Ayun, no? Pakinggan po natin si Senator. po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Magalala, Justice Carpio, meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Bay, napakalaking bahagi ng Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Desisyon na po niya ito, desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona versus Ermita. Okay. Oo. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw nilang makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi na lang makikipagdebate yan, Sen. Hindi, makikipagdebate yan, pilitin niyo. Maski na boxing laban sa China, 1.3 billion sila, 95 million tayo. So, maski piti ka ng ilong. No. So, ano ba pakinabang natin? Na idrama natin itong palalain yung sitwasyon na nangyari para galitin ang bawat isa na humantong doon. Paalala ko rin sa inyo, sa Saligang Batas, we renounce war as an instrument of national policy.
And I am bound to follow that. Maski na boxing laban sa China, I can declare war on China tonight. Sino ang magpunta? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat yan. So, sino yung mga gustong pumunta doon ngayon? Okay man ako. Provided yung mga ugo, yung maingay, mauna sila. Nandiyan ako sa likod nila. Pagdating doon, iwanan ko sila. Gusto maging-pag-away. I can declare war on China. Klarong-klaro po yun, ha? Yan po yung side natin dyan sa West Philippine Sea o sa China Sea, mga kois, mga gayas. Na dapat po pag-aralan ng mga senador nito, mga kois, mga gayas, hindi basta-basta lang umatake ng mga patutsadahan, ng mga mensahe laban sa kanila. Pag-aralan nyo. Mag-aral kayo ng abu-gago. Kundi, mag-resign kayo. Balik lang po kayo sa Itilaga. Kasi mula apare hanggang ulo naman eh. O, diba? Ganun po. Grabe, napakagaling po ng ating buting Marcolita. Senador, mga kois. Palakpakan. Klarong-klaro yun, mga kois. Magkasabay, komento po ng inyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like